Breaking news, napakatindi po at malupit ang pinakawalan dito ni Mike Defensor sa kanyang speech dito sa kanyang ginawa. Ang daming audience dito na sinasabi napaluha daw at talaga nagalit yung iba. Talagang totoo talaga. Dito mo masasabi talaga, pag napanood mo to, sasabihin mo sa puso mo, tutulba ko sa sinasabi ni Mike Defensor? O destabilization ba tong ginagawa niya? O totoo tong sinasabi niya? Hindi lang basta mararamdaman mo ang kanyang sinasabi, mauunawaan mo kung ano nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Eto, nakakakilabot ang kanyang pahayag. Maski mga audience dito na talagang oo nga, napa-oo nga. Yung iba nga sabi napaiyak daw eh. Eto. Ang unliquidated 17 billion pesos. May ginawa ba Kongreso? May ginawa pa Senado? May impeachment pa? Wala. Kaya kitang-kita mo, ang liit ng ahensya ng Vice Pangulo, etong mga ahensyang malalaki, ayaw imbestigahan. O ikaw, kung ikaw bangag vloggers ka, hindi, eto wag muna tayo wag muna tayong kung Duterte ka o BBM ka. Yung bang sinasabi ni Mike na may investigasyon ba nangyari? Meron o wala? Sasagot ka, syempre meron dahil sa may ICI. O ngayon, tanong ko sa ICI, hinayag ba nila yung investigation result? Kayo sumagot, wag ako. Kayo sumagot. Inimbitahan si Martin, inimbitahan si Sandro. Naka-public ba? O, baka sabihin nyo, bakit kailangan i-public? Natural. Taong bayan nagpapasahod sa kanila. Kailangan malaman namin yun. So, ano ibig sabihin? Ba't di nila pinakita, di nila binroadcast? Ano meron? Tama ba yun o mali? Kayo sumagot. Pag sinabi mong tama yun, may tama kayo. Yung pong pinag-uusapan kay Sara Duterte, ang sabi nila, COA, Commission on Audit, unliquidated funds. Kami ni Secretary Esperon, nagkabinete. Dumadaan po kami sa ganyan. Kung minsan, may ginastos ang departamento mo, kailangan mong ayusin ang liquidation. Totoo po yan. Pero may sinabi bang korupsyon? Wala. May sinabi bang ninakaw? Wala. Pero, eto ho, ipapantay ko yung usapin na ginagawa nila. Ang unliquidated kay PP Sara Duterte ay 75 billion pesos. 75 na lang ang kailangan niyang ayusin. Yung dokumento para ayos na sa COA. Aprobado na ang COA. Magugulat kayo. Department of Agriculture, unliquidated, disallowed. Disallowed na po Hindi pa unliquidated. Disallowed. 8 billion pesos. May investigasyon ba? Wala. Magkano sa DSWD? Yung mga Tapos sasabihin ni Palengkerang sa Malacanang, ang Pangulo lumalaban sa korupsyon. Hindi kami naniniwala lumalaban sa korupsyon. Kung lumalaban siya sa korupsyon, sabi ko nga sa iyo, yung ICI hindi siya papayag na hindi i-broadcast yung resulta at hindi siya papayag na si Pinky hindi mag-imbestiga. Kahit saan tayo makarating, tama sinasabi ko. Tama mali mga kasama. Di ba? Kahit saan kayo makarating sa buong Pilipinas, sa buong sulok ng mundo, ang sinasabi, tama tong sinasabi natin. Di ba? Kung talagang hindi sila papayag na may korupsyon sa Pilipinas, unang-una sila na mag-uudyok sa mga taong ayaw mag-imbestiga. Unang-una dyan si Pinky. ng AIX, tupad, unliquidated, disallowed, 10.5 billion pesos. May investigasyon ba? May ginagawa pa Kongreso? Sa DPWH, magkano ang unliquidated? 17 billion pesos. May ginawa ba Kongreso? May ginawa pa Senado? May impeachment pa? Wala. Kaya kitang-kita mo, ang liit ng ahensya ng Vice Pangulo, etong mga ahensyang malalaki, ayaw imbestigahan. Biruin mo eto, anong ibig sabihin ni Mike? Tama ba si Mike? Destabilization ba to si Mike? Real talk lang sinasabi niya. Huwag mong pagpilitan na investigasyon, huwag nang imbestigahan kasi wala naman daw saysay. Ano wala saysay? Paano mo malalaman na isang bagay
na totoo o hindi, kung hindi dadaan sa investigasyon. Di ba? Tapos sabi mo, di mag-iimbestiga kasi hindi totoo. Kaya nga mo nga para malaman totoo kasi mag-iimbestiga ka. Di ba? Hindi pa yun! Para mo sinabi na yung tawag doon na kitang-kita mo na yung lahat ng magiging resulta pero ayaw mo pa rin mag-imbestiga. Siguro baka damay ka kaya ayaw mo, di ba? Si Chairman Luisto, anong tawag mo sa kanya? Hindi mo si Auntie Claire. Si Chinky, Chairman Luisto ng Justice Committee. Anong sabi ng mga sundalo? Tumatanggap ng pera. Nakita nila tumanggap ang chairman ng Justice Committee na ngayon ay naglilitis kay Sara Duterte. Inimbestigahan ba nila? Hindi siya dapat nakaupo dyan. Dapat umalis siya dyan bilang chairman ng Justice Committee. Dahil bakit? Ang sabi ng saligang batas, pantay-pantay at dapat patas ang pagtingin ng mga korte. Ang sabi ng rules of court, yung pong mismong binabantayan nilang agtuntunin, pantay-pantay, walang bahid ng pamumulitika. Ngayon no, anong sabi ng 18 Marines? Ang delivery, 3 beses isang linggo. Grabe. Magmula 2022 hanggang 2025. Magkano per delivery? 500 billion pesos hanggang 4 billion pesos. Grabe. Sipin mo wag na lang yung 18 Marines natin pakinggan. Wag na lang yung sabi nila AI invento. Sige, wag natin pakinggan yun. Yun na lang mga binanggit ni na may korupsyon. Ito sige, sinasabi nila ang korupsyon na to sa panahon ni Duterte at kailangan, ito malupit kay Palengkera. Kailangan daw imbestiga daw ni Sara yung kanyang dating ama, ay dating presidente na kanyang ama. Di ba kayo nakaupo sa Pilipinas? Tapos sabi niyo trabaho ba to ng president, ng vice president? Trabaho, hindi, akala ko ba, pag si presidente na susukol nyo, sasabihin nyo, hindi trabaho ng presidente, ang ganyan, may nagtatrabaho dyan. Bakit si Sara nagtatrabaho yun ng investigasyon? Saka, kung talaga walang korupsyon ngayon, naniniwala kayo, si Duterte administrasyon ang maraming korap at mga vlogger na sinasabi, si Duterte ang korupsyon, ang punong korupsyon. Bakit di nyo imbestigahan kayo nakaupo? Hintayin nyo pa ba si Sara makaupo? Lalong hindi iimbestigahan kung natural. Kung talagang may kinuhang pera. Sa tingin mo, makakapag-imbestiga ang sariling anak? Sa kanyang tatay na nangurakot, halimbawa lang wala akong sinasabing kurakot. Sa tingin nyo? Hindi na may iimbestigahan. Ngayon yung naiimbestigahan kung talaga naniniwala kayo na hindi kayo kurap at ang kurakot talaga ang mga mali-mali ang diniliber na yon na Marine, kay Duterte pala sa panahon niya. Ba't ayaw yung iimbestigahan? Pag sinabi imbestigahan ng administrasyon to, ayaw nyo kasi wala ebidensya. Pero pag Duterte, sabi nyo, meron. Uy, kay Duterte sa panahon na yan, yung helicopter daw, yung pinakita ni Atty. Baligod, yung litrato na kung saan maleta nakahiga dun sa eroplano, nakahiga pa yung maleta doon. Sabi ng mga vloggers, sa panahon ni Duterte yan. O kung sa panahon pa ni Duterte, ba't ayaw yung imbestigahan? Ba't ayaw nila imbestigahan? Para malaman kung talino kayo talaga. Kung kay Duterte talaga sa panahon niya, panagutin lahat ng gabinete ng meron si Duterte dati. At lahat ng sangkot kay Duterte dati, kung meron na, napatunayan. Ba't ayaw nyo? Mag-iimbestiga kayo o hindi? Akala ko ba pag Duterte mag-iimbestiga kayo? Imbestigahan nyo na, Duterte pala ba't ayaw nyo imbestigahan? Baka naman kasi ayaw mag-imbestiga dahil baka may mabuking. Tama, mali. Yun lang naman Tapos sabihin pa nila, ang excise tax daw kasalanan pala ni Pangulong Duterte ang taas excise tax. Si Duterte naman talaga nagtaas na excise tax excise tax ba? Salo talaga mga Duterte, naglagay ng excise tax. Hindi, mali ka. Kasi ngayon, kaya nirereklamo ang excise tax kasi tumaas ng grabe ang krudo. Kaya yun ang hinihili ng taong bayan. Pero dati sa panahon ni Duterte, hindi naman mataas ang krudo. Kaya nilagyan ng excise tax para makatulong sa gobyerno. Tama, mali. Ngayon lang nagreklamo ang tao sa excise tax kasi nga mataas talaga ang krudo dahil gawa ng digmaan.
Oh. Paggawa ng digmaan, hindi nyo sisisi sa BBM kasi sabi nyo natural yan, ordinaryo lang yan. Pero pag si Duterte niya, sisisi nyo kay Duterte. Sa isang buwan, sa isang linggo lang, ilagay na lang natin na 1 bilyon. Ang delivery ni Saltico kay President Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, 3 bilyon kada linggo. 12 billion a month, 12 bilyon. May investigasyon ba? No. Meron. Yung sinasabi ni May Defensor, hindi naman talaga sigurado siya sabi niya na may deliver. Ang gusto niya lang mangyari, may investigasyon ba? May mga ugong-ugong saan nag-deliver ng pera kay Aguado, sa ganyan-ganyan. May investigasyon ba nangyari? Kayo sumagot. Ayoko sumagot. Sila ang pinatawag sa Blue Ribbon Committee. Pinatawag pa ng Kongreso. Wala. Bakit ganito ang klase ng sitwasyon ng ating bansa? Bakit ganito ang nangyayari sa Kongreso? Ayaw mag-imbestiga, pero pag si Inday Sara na napakaliit, grabe ang tutok nila. Oh. Baka sabihin ng iba, bakit? Porket ba maliit? Hindi na tututukan? Wala naman sinabi hindi tutukan eh. Tutukan mo, gusto mo eh. Gusto nga namin, tutukan nyo eh. Gusto nyo unahin nyo Duterte eh. Gusto nyo palagutin nyo na Duterte eh. Pero isunod nyo rin naman yung ngayon. Oh, kaso ayaw nyo. Oh. Ang bilyon-bilyon na bigayan ayaw nilang tingnan. Pagdating sa Blue Ribbon, sa Senado, ayaw ipatawag ang mga sundalo. Ayaw nilang alamin ang bilyon-bilyon na delivery. Ang pera pong yan ay buwis ninyo. Ang perang yan ninyo. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Ito sagot. Kaya hindi daw nila nililitis. Sabi ng Treliling, ha? Sabi niya, mahina daw justice system sa Pilipinas. Kaya kay Duterte, sa ICC sila umasa. Eh kung mahina pala, ba't si Revilla napakulong nyo kagad na maaga? Napakulong nila ng maaga, mabilisan. Oh, may ebidensya, may ebidensya kasi. May ebidensya na naman kay Duterte. Umami na siya. Eh, dami nyo nga pinresan sa ICI. Nahihirapan pa nga kayo. Namamasahe pa nga kayo kuno doon, eh, di ba? Sabi nyo, pamasahe nyo papunta doon, di ba? Oh, eh di sana di kayo gumagastos ngayon ng pamasahe nyo. At dito kayo ni Duterte, dito nyo kinulong si Duterte. Gusto nyo sa bilibid pa nyo ikulong. O, bakit dinala nyo doon si Tatay Digong? Alam nyo, bakit dinala sa ICC? Ha? Para lalong paghiganti. Kasi may nagsasabi niya dyan, ayoko lang banggitin eh. Kahit daw kamatayan ni Duterte, hindi mapapatawad eh. Biruin mo yun, kamatayan na, hindi pa rin mapapatawad. Sino ba sa Biblia ang hindi nakapagpapatawad kahit kamatayan na? Ha? Si Satanas. Yan. Yan mga yan, kuhang-kuha, style ni Lucifer. Biruin mo, kamatayan ng tao, hindi pa rin mapapatawad. Ibig sabihin, Lucifer ka. Diba? Tsak yun. Pati mga ibang vlogger dyan. Diba? Saka, hindi lang yun. Bakit mo dadalhin sa dahig? Bakit? Gusto nyo kasi asarin ng Duterte. Higante nyo talaga, paghihigante. Hindi justice ang hinahanap nyo. Hindi katwiran, hindi reason ang hinahanap nyo, kundi paghihigante kay Duterte. Diba? Tama, mali. Kasi kung di paghihigante yan, talagang justice na siya sabi nyo, payag na kayo sa Pilipinas dito damputin si Duterte, kulong eh. Kasi sila naman nakaupo eh. Ay hindi, kailangan ICC para talaga doble insulto. Tama, mali. Diba? Para talaga yung naisipin nyo. Diba? Hindi nyo alam, yung Pilipinas, binaboy. Nababoy. Diba? Yung justice system natin, nabaliwala. Eh, sabi niya mismo ni yung Boeing, siya nagsalita dyan, hindi ako. Saka lang makakakuha tayo sa ICC kung katulad tayo ng Sudan, yung bansang Sudan, yung mga mahihina, walang korte. Yun, pwede tayong tumulong sa ICC. Last resort yan. Eh ngayon, hindi. Di ba? Bakit? Kasi pag nandito si Tatay Digong sa Pilipinas, yung salita ni Tatay Digong makapangyarihan, paniniwalaan ng mga tao, doon sila natatakot. Eh itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong
magagaling na leader at mamamatay sa tayong bansa, makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traidor sa kanyang sariling bansa. Traidor sa Pilipino. Nagulat ako nung sinabi. Grabe, sakit ng salita na yun. Di ba? Dito, ang kwento ni Mike Defensor, may mga napaiyak dito. May mga napaiyak sa galit, may mga napaiyak sa lungkot, sa gigil. Na totoo talaga ang nangyari. Di ba? Itong balitang ito, totoo lang hindi lang ito. Nakarating na to sa international news. Nakikita ko to. Itong birthday ni Tatay Digong lang, nakarating to, maraming bulaklak, 20,000 bulaklak yata yun. No? Baka lang baka may nag-iisip dyan, iginis pa nga yan eh. Di ba? Kasi isipin mo, buhay pa yung tao. Pero may 20,000 na flowers. Sabi, di ba? Nakarating sa international news to. Oo. Ang mga sundalo, hindi ko po alam ang kwento. Ngayon ko lang na aninagan at ngayon lang din nalaman ng pamilya Duterte ang nangyari sa kanilang ama. Isipin po ninyo, 2017, umalis na tayo sa ICC. Lumabas tayo sa ICC. Sinimulan ang investigasyon kay Duterte 2023. Halos 5-6 na taon nang nawala na siya sa posisyon at wala na tayo sa ICC. Ano ang ginawa nila? Ang sabi ng mga sundalo, nagdadala po kami ng pera. Kami ang sumusundo, kami ang nagsisecure, at kami rin, ito ho ang pinakamasama, ang nagdadala ng witness. Doon kami sa lugar, sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati, at pumupunta rin kami sa Midas Hotel. Dinadala ang mga witness laban kay Pangulong Duterte. Ang ibig sabihin, umpisa pa lang, ginawa na ng kwento, ginawa na ng impiston, ang makulong at madampot ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi independent, hindi patas, nagagawa ka ng investigasyon kung hindi nagdala ka mismo na magtuturo kay Pangulong Duterte. Grabe. Di ba ho, ang kwento nila, $2 million nag-deliver po kami. Nagdi-deliver kami ng pera kay Senator Trillanes. Siya ang nagdadala ng witness sa Midas at doon sa Raffles. Kailan ka naman nakakita na yung tao walang krimen, kukuha ka ng mga testigo, idudugtong-dugtong mo ang storya. Para ano? Para matanggal at madampot ang Pangulong Duterte. Alisin siya sa Pilipinas, dalhin sa malayo, at doon litisin ang kanyang pagkakasala o ang kanyang krimen na kanilang sinasabi. Ito sa akin Sa tingin ko, kung lumabas na tayo ng Pilipinas, ng 2017 pa, tingin ko wala ng visa eh. May visa pa rin, sige, palagay natin. Pero dapat talaga hindi nilitis Tatay Digong sa dahig. Dito nilitis yan. Diba? Sa pilitan nilang dinala doon si Tatay Digong. Yung ICC, nagtataka ko sa ICC. Bakit hindi nila napansin yung panahon na international news din yan na balita to, dating presidente na kinuha sa Pilipinas, news yan, international. Di ba? Makakarating yan. Nagtataka ko, bakit yung ICC, kung talagang matalino sila, International Criminal Court sila Ibig sabihin, dapat yung utak nila, pangmalawakan, hindi lang para sa kanilang sarili o bansa. Talagang matalino, nag-research sila. Hindi nyo ba na-research? At kitang-kita sa video, di ba may kayo manood ng news sa Pilipinas? Hindi ba naisip ng mga ICC na, teka muna, wala sa procedure ang pagdampot kay Duterte. Di ba? Hindi nyo ba naisip, tapos dinala sa inyo? Payag kayo, ikukulong nyo yung tao na walang due process sa Pilipinas na nangyari?
O sabi ng mga bangag, bakit nanghihingi ng due process si Duterte? Sa panahon niya, wala naman due process. Bakit mo isusumbat yun? Kung wala palang due process si Pangulong Duterte noon, at ginawa nyo kay Duterte ngayon due process, ibig nyo palang sabihin, yung ginawa ni Duterte mali, ginawa nyo rin ngayon? Yung ba ibig nyo sabihin? Akala ko ba yung tutol kayo kay Duterte dahil walang due process si Duterte sa panahon na yon? Bakit nyo ginaya ngayon? Di parehas kayo ni Duterte. Tama, mali. Anong katuwiran yun? Di ba? Siguro yung mga DDS papayag sila, pero ibang mga natural na tao, papayag ba kami? Papayag ba lahat ng ordinaryong tao? Di ho ba mga kababayan? Nasaan ang katwiran doon? Hindi mananalo sa akin itong mga katwiran to eh. Pero mga kasama, katulad ng sinabi ni Atty. Garcia, ang ICC ang pinakahuli na korte na pupuntahan ng bawat bansa. Pag gumagala ang korte, merong gobyerno, hindi mo kailangan ilabas kung sino man, maging Pilipino o anuman ang kanyang nasyonalidad. Dito pa sa atin, gumagala ba ate? May hukom pa tayo? May Korte Suprema ba? Alam niyo mga kasama, si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso. Dito nilitis sa Pilipinas. Ikinulong dyan po sa veterans. Nang panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon din siya ng kaso. Alam niyo, yung kay Erap, 4 billion pesos. Yung Pangulong GMA, 50 million pesos. Ikinulong sa veterans. Dito nilitis si Erap na convict, pinalton ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA, absuelto at lumabas sa kulungan sa veterans. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Para mahirapan yung mga pamilya ni Duterte palabas-labas doon. Para mahirapan sila. Tama nangyayari hirap ngayon. Tapos sisisihin nila, palabas-labas niya si Duterte, wala nang ginawa kundi na sa Netherlands. Biruin mo, ha? Tatay ni Vice Presidente, pinagkakaita mo makita. Kahit ano pang taas ng uri ng pagkatao ni Vice Presidente, tatay niya pa rin yung nakakulong sa dahig. Wala bang karapatan dalawin yon? Napapabayaan niya ba Pilipinas pag dinalaw niya si Duterte? Pati ba naman pagdalaw, ayaw mo pa rin? Isa lang ibig sabihin yan. Lucifer na kayo. Oo. Hindi totoo talaga. Hindi ako nagbibiro. Basahin nyo sa Biblia. Yung mga katangian ni Lucifer, ganyan na ganyan tulad nila. Sabihin nila, DDS masama. Ang sama ng mga DDS. Pumapatayan niya yan. Sa Biblia, pagpatay sa kapaglait, parehas lang eh. Paglait mo sa kapatid mo eh. Paglait mo sa kapwa mo, parehas eh. Di ba sabi niya huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman. Matakot kayo sa pumapatay ng espiritu. Sa pagpatay, hindi lang espiritu pinapatay. Pati kabaitan ng tao, intellectual ng tao, pinapatay nila eh. Di ba? Para sa batas ng Pilipinas, mas masahol ang gumurgur. Di ba? Pero sa mata ng Panginoon Diyos sa Biblia, parehas lang yung ginagawa nyo. Di ba? Kaya nga lahat ng tao nagkasala eh. O ibig ko pala sabihin, makasala ng mga bangang vloggers, itong mga DDS, hindi. Hindi naman. Lahat yan nagkasala eh. Kayo lang ang mapagpaimbabaw. Kung may kaso, Ako inaamin ko, makasalanan ako. Diba? Yung gumurgur ng tao, ako ng lait, parehas ko lang. Parehas ng kasalanan yun eh. Pantay yun, walang mabigat dun. Oo. Kung sa Biblia pag-uusapan kung sa bata, syempre, mas talagang masahol ang paggurgur ng tao. at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas. Alam nyo, wag naman sana mangyari ang Pangulo ay mawala. 81 taong gulang na siya. Wag naman sana na talagang manghina na ang Pangulong Duterte. Marami yun siyang kaibigan. Nakasama ko rin po sa Kongreso.
Manong June Esperon kasama siya. Ang sinasabi, baka ang ikasama ng kalusugan ng Pangulong Duterte ay wala siyang makausap. Dahil ang taong yan, parating gusto daw maraming kasama, maraming kakwentuhan, maraming kalokohan, kabiruan. Ngayon o, mag-isa. Kumakain mag-isa, walang alalay, at mahina na ang Pangulong Duterte. At akin pong naalala sa ating kasaysayan, si Aguinaldo, isang Dito talaga na yung mga tao na antigan damdamin. Oh, napapaiyak yung talaga iba dyan. bayani, kinikilala ng ating bansa. Pero dahil sa kasaysayan natin na ipinapatay niya si Bonifacio, hanggang ngayon hindi siya mapatawad ng kasaysayan. Eh itong nakaupong Pangulo natin, hindi naman natin kinikilalang bayani. Pinakulong ang isang napakagaling na leader at mamamatay sa tayong bansa. Makikilala siya hindi lamang sa isang presidente na walang ginawa, nagnakaw, kundi presidenteng traidor sa kanyang sariling bansa. Traidor sa Pilipino. Talagang pinaulit-ulit niya yung, yung linya na yan. No? Ikaw ba sa lugar mo, bumalik ka mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Hindi, hindi, wag kayong panakip butas. Wag. Walang Duterte, walang BBM dito, walang Lenny. Kayo ba, ang krimen ba bumalik o hindi? Ikaan niya, sa panahon ng Duterte, may krimen eh. Oo, siyempre naman. Wala namang perfecto eh. Si Kristo nga, hindi niya naligtas lahat ng tao eh. Naligtas niya ba lahat ng tao? Si Kristo na yun ha. Kasi limitado lang eh. Ang nagagawa eh. Di ba? Di totoo lang. Boba si Kristo, pinako pa nga nila si Kristo eh. Di ba? Perfect ba yung nagawa ni Kristo? Marami siya napagaling, marami na himala. At naligtas niya ang kanyang bayan. Pero hindi lahat ng tao. Tama? Paano yung mga panahon nasa Israel siya? Paano yung mga tao sa lugar ng India, yung mga panahon na yun? May mga tao na doon eh. Diba? May mga tao na sa ibang bansa noon. Nakarating ba doon? Na ano ba sa kanya? Hindi, di ba? Walang perfecto eh. Di ba? Dito, mapapansin mo, hindi naman perfecto si Duterte. Pero, yung panahon ni Duterte, may takot ang kriminal. Bakit? May pagsuko ang kriminal. Di ba? Oh, bakit din yung iniimbestigahan? Ang daming gurguran sa panahon ni Duterte. Kaya may naraming gurguran kasi nagkakanta yung iba. Halimbawa, ako, kriminal ako. Duterte nakaupo. Ituturo na ako, itutugaan na ako. Gugurgurin ko na yun. Tuturo na ako eh. O si Duterte ba may kasalanan noon? Hindi. Sila nagugurguran. Kasi ayaw maturo, ayaw matuga. Yun ang dapat alamin ng ICC. Hindi alam ng ICC yun. Ewan ko, nakapagtataka ang ICC, naniniwala. Biro mo, payag ka, justice, criminal court ka, international ka pa, payag ka na walang due process ginawa kay Duterte, payag ka na damputin mo sila. Makatarungan ba yung gagawin mo, ICC? Makatarungan ba yun? Payag ka? O, anong dahilan ba't pumayag ka? Nakapagtataka ba't pumayag ka? Anong meron? Bakit parang push na push kayo? O kayo sumagot ko anong meron? Baka naman nabigyan. Baka lang ha. Tayong lahat, saksi sa tapang at galing ng pamamalakad at pamumuno ni Pangulong Duterte. Noong panahon niya, yung mga delikadong lugar, tumahimik dahil sa liderato ni Dugong Duterte. Tama. Saksi ako. Hindi ko pwede may tanggi to, pero meron pa rin. Kung baka sa 100%, na nahimik ng 80%, 20% meron pa rin kalokohan na gagawa. Di ba sabi nila, ikaw talaga, bakit may nahuling pulburong sa Davao? Natural, may mahuhuli. Kaya nga nagtatrabaho ang Davao eh. Nakakarindi ng dugo, nakakapag-init ng ulo talaga. Grabe. Eto, totoo to ha. Yung mga gumagala ngayon, ng mga nakabunit, na ginagapos yung katulong, tapos pinapasok yung bahay. Alam nyo sa balita, meron na yan. Ha? Eto, sasabihin ko sa inyo,
dito malapit sa subdivision namin. Ginawa ito nung Sabado. Pinasok yung bahay, mga nakabonet. Buti wala nasaktan. Hindi ko alam kung magkano nakuha o may nakuha. Yan. Gumagala ngayon yan. Hindi natin alam kung isang grupo lang yan. Hindi natin alam kung baka isang grupo o may ibang grupo na ginagaya din yung style na yan. Sa tingin mo, may takot ngayon ang mga kriminal? Kayo, sumagot. Yan. Dati pag umuwi ka, nag-aalangan ka dahil baka may mangyaring krimen na wala nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga takot nung panahon yun, tayo ba, taong bayan, takot ba tayo ng panahon yun? Sino mga takot? Mga adik at pusher. Sino ang mga takot? Ang mga kriminal. Ngayon, bumalik na naman. Po ba? Pag ako nakisap sa mga waiter, security guard, namamasada, anong sinasabi nila? Dati ho, tahimik na sa amin. Noong panahon ni Duterte, na wala pong inuman sa kalye, hindi po kami nangangamba umuwi ng madaling araw. Pero ngayon, sir, sabi nila, bumalik na naman. Bumalik na naman ang sitwasyon na ayaw nila. Meron nga po lumapit sa akin. Babae, nagtitinda, tindera. Niyakap pa ako. Ang sabi, sir, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Suportado ka namin. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba sa lugar mo, bumalik ang mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Alam niyo ho, nagulat ako ang kwento niya. Noong panahon ni Duterte, pinakulong ko yung tatay ko. Sabi ko, pinakulong mo. Bakit hindi ka takot? Bakit ikaw ay suportado mo ang Pangulo? Ang sagot po niya, kesa po siya mamatay. Yung mga ano kasi dyan, yung mga loyalista dyan, at yung mga pinklawan, iba kasi dyan, iba dyan, pobre, maarte, pa-English, wala tang pinklawan, ma-English, ma-graduate, diba? Yan ang mga pinklawan eh. Hindi lahat wala silang kamag-anak na ajik. Kapag may kamag-anak kayong ajik, sabihin ko sa inyo, kahit mahal nyo, ipahuhuli nyo para sa katahimikan ng pamilya mo. Totoo yan. Ako, may kamag-anak ko ajik. Dati, madami. May pinsan ako, babae. 2. May mga itsura. Ayoko lang magsalita, pero yung ajik kong tsuhin, wala sa sarili. Iniingatan ko baka ano mangyari sa pinsan ko. Alam nyo na kung anong gagawin. Pinapapasok ko pag andyan na yung chewing ko. Pasok na kayo. Naka-short pa kayo, maiksi Magpajama kayo. Ginaganon ko. Baka anong gawin sa inyo niyan. Dito huwag kayo matulog dyan sa sala ngayon. Doon kayo matulog sa kabilang kwarto. Kami yung mga pisa dati. Ajik yun eh. Alam nyo na anong gagawin nun. Yung nahuli yun, nakulong, tuwang-tuwa buong pamilya. Kahit yung mismong anak niya, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi pag daw yun lasing sa pulburon, alam nyo na, kahit sariling anak, pinag-iinteresan, muntik-muntik ka na, inaakit sa taas, inihipuan. Di totoo yun. Tuwan-tuwa sila. Yung panahon ni Duterte, tuwan-tuwa sila. Buti-buti, hindi siya nagurgur. Isinuko ko siya. Real talk yan, wala kasi kayong ganun. At nung pong nakakulong siya, huminto ang droga sa aming lugar, pati siya humunto sa pagiging adik. Sabi ko, nakalawas na ba ang tatay mo? Opo. Ano na? Kamusta na siya? Ngayon lumala na naman. Bumalik sa droga. At ang dami na naman sa lugar namin, puro adik. Ito, magugulat kayo. Sa aming pong kumpanya, nung panahon ni Duterte, nag-testing sa droga. Wala. Nagpositibo. Meron 1, 2 nagpositibo, natanggal sa pwesto. Dahil yun ang usapan. Yun ang kontrata nila na hindi pwedeng gumagamit ng droga. Ngayon kailan lamang
nagkaroon ng testing. Nagulat ako, 20 ang positibo sa aming kumpanya. Pero dito kayo magugulat. Pagdating ng krame, confirmation, binabaan ang level ng shabu sa dugo. Kaya lahat pumasa na naman. Puta, grabe. Grabe tong ano to, panahon na to, grabe. Iba Kaya yung mga addict, tuwan-tuwa eh. ang ginawa ng krame doon sa level ng shabu sa iyong dugo na kahit ka positibo sa shabu ay pwede kang pumasa sa confirmation. Kaya mamahil yan ang sinasabi nila na kumonti ang adik ngayon dahil itinaas na nila ang level ng pagiging adik. Bakit din hindi nila itataas? Dahil ang Pangulo natin mismo ay kaya na po ang nagsabi niya. Grabe. Grabe. Yan, kayo na ba umusga? Kayong musga. Kayong musga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam po sa inyo.